watching ETVN Philippines. 100% Diyos, 100% tao. Nagkaroon siya ng anak. Ano yung anak niya na yun, di ba? It's actually an attack also on the divinity of Christ. The fact of the matter is, He came He came to be our Savior. He died for us. He was the perfect model of what it is to be someone completely committed to God. In his case, syempre, nandun yung kanyang perfect obedience to God, the Father. Pero at the same time, dapat nating alalahanin na si Kristo, yung kanyang pagiging celibate is in fact one of the reasons then why our priests are celibate, they're not married. They are conformed to Christ in that manner. Na wala rin silang asawa, wala rin silang mga anak. Talaga completely yung walang buhay entirely dedicated to the gospel. Even St. Paul, sinabi rin ni St. Paul yan, di ba? Mas okay na maging single para hindi hati ang aking isip sa aking pamilya, isip din sa aking serbisyo sa Panginoon. Sinabi din ni St. Paul yan. At hindi naman niya sasabihin yun kung hindi gano'n na naging ehemplo ng ating Panginoon. Yes, even St. Paul is single, no? Walang asawa si St. Paul. So, yung sinabi mo, brother, debunk na rin yun sa Gnostic Gospel. Debunk na rin yung mga Gnostic Gospels kasi, marami sa mga Gnostic Gospels sinulat long after the four Gospels. Kasi ganito yan, di nagkaroon ng the four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, within just a few decades of the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. And then, you have to understand yung mentality ng maraming mga tao noon. Gusto nila yung religion, puro misteryo. Puro mga turong sekreto. Oh my God. Tinatago. Gusto nila, ayaw din sa Ebanghelyo na parang ilabas nila, eto na yun, eto yung turo ni Kristo, eto na lahat. Siguro merong mga sikretong turo. Ayun na. Kung baga may chismoso na pala. Maraming chismis. Sa totoo lang. Sobrang dami. So dahil doon, pumasok ngayon yung mga false prophets, mga bulaang propeta, mga bulaang mga guro, na nagsasabi, mga huwad na guro, na nagsasabi na, hindi. Eto, meron pang ibang mga ebanghelyong tago. Ito ang talagang sinasabi ni Kristo sa kanyang mga apostoles. Ito, basahin natin. Tapos kung babasahin niyo yung mga Gnostic Gospels, alam mo si Kristo lumalabas para siyang Hindu guru. Na para kung ano-ano mga sinasabi niya na mga ka-weirdo. At tapos may mga storya doon, may mga chismis din doon tungkol kay Kristo na alam niyo, ang sabi nga ng isang scholar, ang pinapalabas nila, Jesus Christ was a brat. No, siya ay bata. Like doon yung isang kwento na minsan daw naglalaro siya. May isang bata na bangga sa kanya dahil doon pinatay niya yung bata. Yung mga ganong kwento. Brother Kali, meron din akong parang nabasa or napanood sa National Geographic Channel, yung Gospel of Judas, parang something like that. Meron din akong sa... Oo. Actually, controversial yun. Yes, not just because pinalalabas na para bang napaka-special ni Judas. Yes. Pagkatapos maging sikat yung Gospel of Judas sa media at sa National Geographic. May mga ilang scholars who pointed out na yung sensationalized na kwento tungkol sa Gospel of Judas was actually based on mistranslations of the original. Sa totoo dun sa tunay na Gospel of Judas, masama pa rin si Judas doon. So talagang matindi yung mga mistranslations. Ang problema kasi marami nang gustong gawin ng Christianity na parang New Age. Na may parang may mga secret teachings na parang pag umakyat ka at a certain level of initiation, may mga sikretong teaching at saka na tayo-tayo lang ang makakaalam. Parang gano'n. So, isa rin kwento. Isang common na kwento actually tungkol kay Kristo sa mga false gospels, o Gnostic Gospels, is yung nung bata daw siya, kumukuha siya ng
clay, gumagawa siya ng ng ibon, tapos binubuhay niya, ginagano niya, lumilipad na. Pero alam naman natin from the Gospels na until he was about 30 years old, he lived an ordinary life. Yes. Hindi niya pinapahiwati yung kanyang miraculous powers. Di ba? So, medyo taliwas yung mga ganong klaseng kwento dun sa alam natin sa Ebanghelyo. Kumbaga tawag during that time is fake news. So, marami ng fake news. Kasi nung bata rin ako ganun. Parang meron din daw ang nakatago daw sa Vatican Archives. Yung mga sekreto ng simbahan. Parang something like parang medyo nagtataka rin ako. Pero parang wala naman din kasi nga evidence na totoo. Noon pa lang dami. Noon pa lang meron na dami ng mga hingitero, hingitera. Ng mga mga gumagawa-gawa ng fake mga news ng mga kwento. Siguro ganun talaga ang ganun lang talaga ang pwede kong sabihin sa disadvantage kapag malapit kay Kristo. Ginagawa ka ng istorya na hindi naman totoo. Di ba? Kasi alam na siguro utos din ng demonyo na siraan mo yung tao niya kasi malapit siya kay Kristo. Di ba? Para at least tignan natin kung titibay yung pananampalataya kay Kristo kung sinisiraan natin siya. Pero gaya ni Mary Magdalene, hindi siya nadala sa sa mga ganung chismis na hanggang ngayon 2,000 years pinag-uusapan na prostitute daw siya. So wag po ay maniniwala sa mga fake news. Sister? Tama. Hindi, gayon din naman kung sino malapit kay Kristo, di ba? Talagang binabatikos. Yes. Nowadays, kahit tayo, ng mga simple, ito lang tayo. Pero kapag nakita na talagang nagdadasal tayo, nagsisimba tayo, napaka-faithful natin, di ba binabato tayo, sinisiraan tayo, banal-banalan, mga ganyan na sinasabi. Ang mga taong simbahan, mga kasalanan ba naman yan? Pero ang sabi nga nila yung parang kung sino ang malapit kay sa Panginoon, doon din malapit ang demonyo. Yeah, it's true. Kumbaga, challenge talaga sa mga sa mga malapit kay Kristo na maging matibay pa na kumapit sa ating Panginoon. Katulad na ginawa ni Maria Magdalena. So, by the way, malapit ang kanyang feast day. Yeah. July 22. Tama po ba, Brother? Yes, July 22. So, may mga dapat bang tayong gawin before sa kanyang feast day? Tanungin natin si Father? Siguro bilang leksyon na para sa atin dahil siya ay modelo ng nagbabalik loob sa Diyos dahil sa kanyang matinding pagmamahal sa Panginoon. So siguro gayahin natin sa kanyang pagbabalik loob. Yes. Magtaimtim na pagsisisi. Okay. Yun lang. Okay, thank you, Father. Mga boys? Siguro yung kwento ni Maria Magdalena is magandang gawin natin yung example para sa sarili natin na magsisi tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Hindi pa huli ang lahat. Andiyan yung ngayon natin na pwede tayong lumapit sa Kanya. Amen. Ayun lang. Yes. So, siguro lang yung siguro yung parang final lesson ko for this episode. Di ba madalas ang ginagamit natin yung terminong Magdalena sa isang makasalanan. Sa isang kanta, di ba? Sana para sa atin yung Magdalena, ang maisip natin, hindi kasalanan, hindi makasalanan, kundi tagasunod ni Kristo. Matatag na tagasunod ni Kristo. At ako mismo, by the way, I sometimes pray to her kasi siya ay isang simbolo nga ng pagsisisi. So kung tayo yung mga nagawa in the past, tayo magdasal sa Kanya. At ngayon na dumadami ang cases of possession, demonic possession, magdasal din tayo sa Kanya upang labanan ang kapangyarihan ng demonyo sa ating mundo. kaya pa siya kasama sa mga list of saints na may pwedeng malakas ang kapangyarihan against sa mga evil spirit. Si Mary Magdalene. So, talagang baguhin natin yung term na Magdalena kasi kagaya sinabi na kanta, ikaw ay sawing palad o mababa ang lipad. Nakadagdag ko lang, parang napanood ko or nabasa ko parang kasi sinasama din siya sa exorcism. Yes. I think. That's kasi nga dati siyang na-possess. So mas lalong ayaw ng demonyo sa kanya. Yes. Kasi proven na natalo yung mga demons kay Mary Magdalene. So anything final words po, Father Ben, para kay Mary Magdalene? Yung sinabi ni Kaloy na kay Magdalena ay huwag nating tingnan na isang makasalanan kundi modelo sa pagpahayag at pagsulong sa ating Panginoon. Ganun.
So, syempre sa mga viewers natin dyan, yung mga faithful viewers po natin, so meron tayong idadagdag na santo sa ating buhay si Mary Magdalene. Kagaya sinabi ni Brother Kaloy, kapag tayo nadapa, tayo ay lumapit kay Mary Magdalene at tutulungan tayo na lumapit po pa sa ating Panginoong Hesus Kristo. So yun, natapos yung chismis na pinag-uusapan natin. Diba clear na? Clear na, no? Na yun sa name niya, di ba? Magdalena. So, dun pa lang magdala. Yun. Kailangan ng mga souls na magsisisi. Yun, kailangan magdala, nakapasok Magdala sa ng system. kaluluwa sa Panginoon. Yes. So, hindi po siya prostitute, hindi po siya asawa ni Kristo. So, paki-remove na po sa inyo yan. Paki-remove na yung fake news To be na. honest, to even think that is is blasphemous eh. Yes. Pag-usapan natin kasi kailangan natin pag-usapan yung issue. Pero wag natin, ni sa isip natin, wag natin isipin. Yes, huwag natin isipin. Tanggalin natin yung hindi totoong paratang kay Maria Magdalena. So, Father Ben, hinihingi po namin ng yung panalangin sa pagkatapos ng ating segment about kay Mary Magdalene. Father Ben, for the prayer. Okay, dasal tayo. Panginoon, maraming salamat na natapos naman namin ang isang episode saan si Maria Magdalena ang aming patron sa episode nito. At maraming salamat sa pagbigay niyo sa amin na modelo ng pagbabalik loob sa iyo. At siya ay dinakila mo at kinumplement mo siya sa kanyang pagmamahal, kaya pinatawad mo siya. Maraming salamat, Panginoon, at sa bigyan mo rin kami ng grasya upang kami ay tunay na magsisisi gaya ng pagsisisi ni Maria Magdalena. Amen. Amen. Thank you, Father, Son, and Holy Spirit. Yun, natapos ang ating segment natin. So yun mga viewers, na clear na po na hindi talaga siya prostitute or asawa ng ating Panginoong Jesucristo. So bawal yung mga chismis na yan ha. Yes. Bawal na yan. So parang ito, di ko alam kung totoo to. Parang naging patron saint daw po siya ng contemplative monk or anything. Basta Yun ba mga yung, contemplative, so. yun ba yung totoong balita, brother? Yun ay nakabase sa isang tradisyon din tungkol sa buhay ni Mary Magdalene. Kasi kay Mary Magdalene, along with all of the other apostles, maraming mga lumang tradisyon tungkol sa kanilang buhay na galing pa sa mga pinakaunang siglo ng Kristyanismo. At ang isa sa mga kwento o tradisyon tungkol kay Mary Magdalene ay pagkatapos ng resurrection, di ba yung mga pagkatapos ng resurrection ni Christ, pagkatapos ng Pentecost, yung mga apostles, mga disciples, mga followers si Kristo, kung saan-saan sila nagpunta. Yes. Diba? In order to evangelize. At si Mary Magdalene, napunta siya sa southern France. Parlez-vous français? So napunta siya sa southern France para nang alam natin na si Saint Paul ay gusto niya pumunta sa Spain, and according to tradition nakapunta rin siya eventually sa Spain, as well as James, no? The Apostle James the Greater, nagpunta rin ng Espanya. Pero si Mary Magdalene, sa southern France siya nagpunta. Southern France. Kaya yung relic ng kanyang skull nandoon sa France. Okay. Yun. Pero Yun totoo po yung paano po siya naging patron saint ng mga contemplatives. Opo, paano? Kasi doon sa tradition na yan, di nagpunta siya sa France. Nung medyo matanda na siya, nung tumanda na siya ay naging isang ermitanyo, hermites. No? Naging hermites. At she spent her final years in solitude and prayer. And then, doon siya namatay. So dahil doon siya naging patroness of contemplatives. Hundreds of years later, natagpuan yung kanyang tomb. Kaya nasa southern France ang kanyang skull. Ang galing. Ang galing. So talagang at the Alam very ko na. moment of Hanggang her sa life, kamatayan yes, niya, no? last Sa day. mga dapit hapon ng kanyang kamatayan. Talagang siya ng solitude siya kapag nagdasal. Yes. And that is after niya pumunta doon to evangelize. Ang galing. Paano nalaman na siya talaga yun? According to the kasi ang haba ng kwento na yan. Pero in a nutshell, nung medieval ages, na-discover yung libingan niya. At meron sa loob na inscription. Yun nga, nagpapatotoo na yun ay si Para din sa case ni Saint Peter, doon nakalibing sa ilalim ng Vatican. Petrus Eni. Alahanin natin na yung mga early Christians, napakalaki ng kanilang pagpapahalaga sa mga
katawan ng mga yumaong mga santo. Talagang kanilang pinararangalan, tilinilibing ng maayos, minamarkahan kung saan nakalibing. Very careful sila to keep yung traditions at yung records kung saan sila nakalibing. Kaya nga alam natin kung saan nakalibing si St. Peter Yes. at si St. Paul, Yes. at si St. James, at si St. Thomas sa India. Ganun tayo mga Kristiyano. Kaya sa totoo lang yung veneration of relics, na siguro pag-uusapan natin some other time. Yes. Yung veneration of relics, hindi po yan invento lamang. No? Ito yung nanggaling sa mga pinakaunang Kristiyano. Apo. Even yung kay Jonathan, yung father, anak ni, if not mistaken, sa Old Testament, kinuha yung buto ni Jonathan. I think you're talking about yung buto ni Elisha, the prophet Elisha, nung may isang linibing doon sa kanyang libingan, nandun yung mga buto niya. When the body touched the bones, nabuhay ulit yun. So ibig sabihin nasa Bible din yung paggamit ng mga relikya o mga buto ng mga santo natin. So hindi siya invento ng simbahang Katolika. At sa New Testament, alam natin na minsan may mga dinidikit sa katawan ni St. Paul at ginagamit for healing ng mga tao. So, pwede mo sabihin na doon pala makikita mo yung logic ng relics. Yes. So, kumbaga kahit patay na yung santo, pwede siyang daluyan ng grasya ng ating Panginoong Jesucristo. So yung grasya na galing sa Panginoon, hindi po sa santo. Yeah, to be clarified. Share ko lang din na parang meron din akong nabasa or napanood na parang yung sa lahat ng mga relics, parang yung mga buto, di ba, mga remains, parang ang hindi na nila nakita yung buto ni Jesus tsaka buto ni Mama Mary. So, ibig sabihin, umakit sila sa langit. So, yes, very consistent talaga. So, walang remains eh. Walang remains. Sa kadagdag ko rin, kung gusto niyo makita yung mga relics na mga Katolika natin na pwede tayo pumunta sa Ivan Merch dito sa Marikina. Meron doon? Meron. Napunta ako doon mga nakarang reliquarium. Mga higit 1,000 relics na nandun. Pwede natin makita. Nang libre walang bayad. Wow, ito yung mga... Ito, speaking of relic, dumating yung first class relic ni St. James the Apostle po, brother. Pinadala sa Ibaan, Batangas, kasi doon po galing yung parish priest namin. So bago lumipat yung bagong parish priest namin, sinalubong niya yung first class relic ni St. James. Nandito na sa Pilipinas, yung buto, yung part ng buto ni St. James the Apostles. So maswerte ang Batangas, Ibaan, Batangas. Malapit na sa inyo ang first class bone relic ni St. James. So, ang galing. So, di ba, ang galing ng consistent yung turo ng simbahang Katolika. Nagsimula na kay Mary Magdalene sa Saint, napunta na sa mga relics. So, baka humaba pa yung pag-uusapan natin. Humaba pa yung pag-chismismisan natin. Dapat ito yung mga pinag-chismismisan natin yung mga buhay ng santo. Di ba? Hindi yung buhay ng kapitbahay mo. So, anything last word po para mag-close na po tayo sa ating segment about Mary Magdalene? Oh, diba? Dami. So, wala na. So, maraming salamat po sa mga nanood po ng episode at ang topic natin ngayon. Please comment, like, and share. At saka may mga katanungan po, mag-comment lang down below lang po and share na rin po. Yes. Salamat po, hanggang sa muli. At muli po, kami po ang Caticutes! Bye-bye po! You're watching ETVN Philippines.